And so, isang magandang hapon muli po sa ating lahat. At ngayon muli nandito po tayo sa ating FB Live Sunday edition po. So, itutuloy lang po natin, parang review po natin dun sa last week na tinuro po sa atin ni Pastor Boy. Ano po? So, binanggit po sa atin last week dun sa video na ipinost po sa atin ay yung patungkol po sa katuruan tungkol sa pananalangin. Amen po. So, dito po sa Lucas 11, sabayan niyo po ako, buksan niyo po yung mga Biblia niyo. Sa Lucas chapter 11 po. Dito po natin makikita kung paano po magturo ang ating Panginoong Hesus patungkol sa pananalangin. Binanggit nga po last week na kung gusto po nating matutong magluto or sabi nga po, 'di ba? Paano ka maniniwala na masarap magluto ang isang chef? Sabi po doon, dapat daw mataba. Ibig sabihin, malusog. Kasi masarap siya magluto di ba? So, kidding aside, ang sinasabi po sa atin, mahirap magpaturo ng motor doon sa isang taong hindi marunong magmotor. Ano po? Dahil kung tayo po ay magpapaturo ng motor, syempre dapat doon sa taong marunong. Ngayon, kung gusto nating matuto rin na lumangoy, magpaturo din tayo dun sa taong marunong din lumangoy. Ano po? Ngayon, kung gusto nating matutong manalangin, wala tayong ibang dapat hingian ng advice o kung kanino man tayo magpaturo, dapat sa ating Panginoong Hesus. Dahil, kumbaga, sa yung tawagin pong gamay, ay ano niya to perfect siya dito kung paano pong masagot ang panalangin. At sa bawat isa po sa atin, tayo pong mga Kristyano, alam niyo po, ito po ang isang bagay na dapat nating isa pamuhay at kailangan talagang pag-aralan. Kasi ang buhay po natin ay punong-puno ng panalangin. Araw-araw tayo po ay dapat nananalangin at ang buhay po natin ay, sabi nga ng Panginoon, ang katawang ito, ang templong ito ay tinawag na House of Prayer. So, ibig sabihin, nandun po ang ating buhay panalangin sa araw-araw. Amen. Dito po sa Lucas chapter 11, basahin po natin. Sabi po dito, minsan nanalangin si Jesus. Isang lugar nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo. So ito na po, nag-start na si Jesus ng instruction o ng pagtuturo kung paano pong manalangin. Ang sabi po dito, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming hayaang matukso. Amin po. So dito po, pinakita na ni Jesus yung pattern o yung pamamaraan paano po masagot ang ating panalangin. Bakit? Kasi alam po ni Jesus na, sabi niya nga po diba dito, alam kong diringgin mo ako. So, alam ni Jesus na kapag tumawag siya sa Ama, ay hindi siya matitiis, hindi siya i-decline, hindi siya i-ignorin. Pakikinggan siya ng Panginoon. Pero ang maganda po dito, ang sinasabi po, alam niyo po sabi nga sa atin last Sunday, ano ang tawag ng mga anghel sa Diyos? Di Diyos. Ano naman ang tawag ng mga demonyo sa Diyos? Di Diyos. Ano naman ang tawag ng mga ordinaryong tao sa Diyos? Diyos pa din. Pero ano ang tawag ng mga anak na sa Kanya? Ang sabi po dito, Ama. Nakuha po natin. Bakit po? Ang sabi po dito, ang kondisyon para masagot ang prayer mo ay dapat may relasyon ka sa Panginoon. May relasyon tayo sa Diyos. Yun po ang kondisyon ng ating kasagutan sa panalangin. Hindi pwede na sagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin kung hindi po tayo, kung wala tayong relasyon sa Kanya. Amen po. Yun po ang kondisyon niya Sabi niya dito, meron tayong relasyon sa Kanya.
Kasi ano man po ang mangyari, ang anak po, tayo tinatawag natin ang Diyos na Ama. Alam niyo po, ang mga magulang, kahit anong mangyari, hindi nila matiis ang kanilang mga anak. Higit po ang Diyos. Amen po. So ito po ang kondisyon ng Panginoon para masagot ang prayer natin. Tayo po dapat ay may relasyon sa Kanya. At sabi pa po dito, hindi masasagot ang prayer kung walang pagsamba. Kasi yung manner ng buhay ay yung pagsamba. Dito po binanggit natin, sabi niya, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan. So, hindi pwedeng mananalangin tayo sa Panginoon na hindi tayo marunong sumamba. Kasi ito ang requirement, ito ang kondisyon ng Panginoon. Ang ganda po nung binanggit sa atin last week na ang pananalangin, ang prayer po, ang pagdulog sa Panginoon ay isang, ikaw ang humihingi, tayo. Tayo ang humihingi sa Panginoon kung tayo ay nananalangin. Kung tayo naman po ay sumasamba, ang Diyos ang humihingi sa atin. Tayo ang nagbibigay sa Diyos. Amen? Kasi ganun niya po kinreate ang tao na sambahin siya. So, hinihingi ng Diyos yung pagsamba natin. Kaya sa prayer po ay give and take. Amen? Ang Diyos ay nagbibigay ng kasagutan sa panalangin natin at tayo naman ay nagbibigay ng pagsamba sa ating Panginoon. Ayan po yung binanggit sa atin ng ating pastor last Sunday na give and take ang prayer. Hindi pwedeng tayo lang ang hingi ng hingi, hindi pwedeng tayo lang ang take ng take. Sabi mo nga sa katabi mo, yun ang mahirap sa atin, gusto natin tanggap lang ng tanggap. Ayaw natin nagbibigay. Minsan mahirap sa atin yung nagbibigay, pero ang panalangin po ay give and take. At kung hindi po natin matututunan yan, may hirapan tayong mag-take. Kasi dapat marunong tayong mag-give. Amen? At ang ganda po ng sinabi niya dyan. Sabi niya po dito, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa. Ibig sabihin ng mangyari ang kalooban mo, ito po yung binabanggit sa atin, na hindi yan yung parang malamya na mangyari ang kalooban mo, Panginoon, hindi. Ayan yung sinasabi niyang may padyak, may authority, may declaration na mangyari ang kalooban mo dito sa lupa. Na hindi tayo papayag na hindi mangyari kung ano man ang kalooban ng Diyos sa mga buhay natin. Dapat yun ang maganap. Amen po. Kasi mahirap na kung yung kalooban mo lang ang matupad, ay mahirap po dahil tao lang tayo. Marami tayong kalooban na hindi mabuti para sa atin. Pero ang kalooban ng Diyos ang tunay na makakabuti sa mga buhay natin. Amen? Kaya andun yung deklarasyon na Jesus na mangyari ang kalooban mo dito sa lupa. Na kahit anong sitwasyon, basta ang kalooban ng Diyos ang maganap, ang kalooban ng Diyos ang gusto kong mangyari. Dahil yun po ang mabuti. Kung ano ang kalooban ng Diyos, kung nasan ang kalooban ng Diyos, dapat nandoon tayo. Amen? At ang sabi po dito, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. So, minsan hindi lang naman po ito yung literal na pagkain, kundi nandun yung pagsusumamo natin, paghingi natin sa Panginoon na, Lord, yung pangangailangan ko, ng buhay ko, ng katawan ko, kung itong pong sarili natin ay may pangangailangan. Sa bawat buhay natin, lahat tayo, meron tayong kailangan sa buhay. Sabi niya dito, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Yung magkakaroon tayo ng kalakasan. Na ito yung makukuha natin sa Panginoon. Na, kasi yung pagkain na sinasabi dito, ito yung magbibigay ng lakas sa'yo. At alam niyo po, ang isang kalakasan natin sa buhay ay yung panalangin. Hindi pwede tayong walang panalangin. Wala tayong word of God. Dahil mamamatay ang espiritu natin. Ang salita ng Diyos, ang sustansya ng salita ng Diyos, ang nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. At hindi po yan pwedeng mawala. Amen po. Pang-apat, ang sabi niya dito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso. So, ang sinasabi po dito ng Panginoon, na yung sabi nga niya nung last week na ang time ng paghingi ng tawad sa Diyos, hindi yung nandun ka na sa pulpito. Dapat may self-examination. Yung reflection. Dapat meron tayong yung na-examine natin yung sarili natin. Ang ganda po nung binanggit sa atin, no, na kung mananalangin man po tayo, sana marunong tayong mag-check ng sarili. Na hindi pwedeng parang, alam niyo po yun, yung sabi nga last week na yung akala mo agad sasagutin ng Panginoon yung prayer mo, i-check mo muna na
okay ba ako? Maayos ba ang katatayuan ko sa Panginoon? Spiritually, maayos ba ako? Kasi ang sabi niya po rito, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Nandun yung pag-check niya. Alam niya, Lord, kung may mali ako, kung meron man akong hindi nakalulugod sa harapan mo, alisin mo to. Bago, kasi ang sabi nga ng Bible, di ba, sa ibang scripture, na kung mananalangin ka at naalala mong meron ka palang kagalit, may kasamaan ka ng loob, sabi niya, iwan mo muna yung offering mo. Kasi hindi pa rin yan tatanggapin. Sabi niya, makipag-ayos ka muna, ayusin mo muna yung sarili mo. So, sana po sa bawat isa sa atin, nandun po, ang ganda po ng reminder sa atin, no? Kasi, kapag ang panalangin natin na hindi nasagot, ulitin ko po, pag ang panalangin natin na hindi nasagot, wala po sa Diyos ang problema. Wala po sa Diyos ang mali. Ang Diyos po ay perpekto, ang Diyos po ay hindi nagkakamali, siya po ay perpekto. So kung hindi man po nasagot ang panalangin natin, i-check natin baka meron tayong hindi nagawa. I-check natin baka yung requirement ng Diyos, hindi natin na-apply, hindi natin naibigay. Kasi si Jesus nga, sabi niya rito, alam kong diringgin mo ako. Nandun yung 100% na sure siya, na talagang confident siya na alam kong diringgin mo. Kasi nakita ni Jesus yung pattern ng prayer. Na ganito ang gagawin, ganyan ang gagawin. Kailangan may checking sa sarili. Amen po. Hindi pwedeng hindi natin i-check yung mga sarili natin. Mahalaga po na, Lord, kamusta ba ako sa harapan mo? Kamusta ang katatayuan ko spiritually? Kasi hindi pwedeng yung kapag may gusto lang tayo, mananalangin tayo sa Panginoon. Pag may kailangan tayo, saka tayo lalapit sa Diyos. Knowing na alam nating meron tayong maling ginagawa. Kaya mahalaga ang sabi niya rito, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Alam niya na Lord, nandun yung check niya na meron sa akin gumawa ng mali. Pero Lord, pinatawad ko. Kasi alam kong ito yung requirement mo. Alam kong ito yung gusto mo. Amen po. Kasi sa prayer, ulitin ko po, ang binanggit sa atin last Sunday, give and take. Hindi pwedeng yung gusto mo lang lagi ang masunod. Hindi pwedeng yung kapag gusto mo lang, gusto mo, ito na ang gagawin ng Diyos, susundin ng Diyos, ibibigay ng Diyos. Paano yung gusto naman ng Panginoon? Ang sabi niya nga, di ba, hinihiling din ng Diyos, ang gusto rin ng Diyos sa atin is yung pagsamba natin. Yan, talagang alam niyo po ang Diyos ay after sa pagsamba natin. Kasi ang sabi niya nga, di ba, kung di mo ko pupurihin ang mga bato ang bubuhayin ko para purihin ako. So, after ang Diyos, gusto ng Diyos ang papuri. Kasi Diyos siya. Diyos siya at ang papuri ay dapat lahat lang sa Kanya. Ngayon, ang sinasabi niya po rito, sundin natin kung ano yung gusto ng Panginoon. At ang isang tinuturo po ng Panginoon dito is, matuto tayong i-check yung sarili natin. Lord, kamusta ba ang katatayuan ko sa harapan mo? In order na masagot ang mga panalangin natin, kailangan masunod po natin yung pattern na binigay sa atin ni Jesus. Kagaya po ng sinabi po ni Pastor, di ba? Kung gusto nating matuto sa isang bagay, kailangan pumunta tayo dun sa mga eksperto, dun sa ganung bagay na yun. Mahirap pong magpaturo, kagaya nga ng sabi, magpapaturo ka sa isang pagmamaneho, yung magtuturo sa'yo, hindi rin marunong magmaneho. Mahirap po yun. Ngayon sa Jesus, kung gusto nating matutong manalangin, kay Jesus tayo lumapit. At ito po ang pattern na turo ni Jesus para masagot ang panalangin natin. Amen? Dito po, pag tinuloy po natin tong story na to, dito po yung ibinanggit ni Jesus yung parable na kung saan po, meron pong isang tao na lumapit sa kanyang kaibigan. Siguro familiar na po tayo dun, no? Na itong kaibigan na to, humingi siya ng tulong, pero alam niyo, sabi niya rito, tulog na nga siya, nakasara na yung bahay nila, kasama ng mga anak niya. Pero alam niyo po, pangungulit, talagang nandun yung desidido siya na, hindi, kailangan ko tong matanggap, kailangan kong makuha to. Nandun po yung pagpupursige niya, na dahil alam kong kalooban ng Diyos to, ipupursige ko to, na alam kong hindi ako mahihindian nito. Alam niyo, pinapakita niya dito yung level na kung yung tao na
napilit mo sa pangungulit, how much more ang Diyos na nabigay mo yung pattern, nasunod mo yung pattern at nabigay natin yung gusto ng Diyos. Alam niyo po, hindi mahirap humingi sa Diyos. Kasi nga, siya, provider siya eh. Naalala ko nga po yung sinabi sa atin nung sermon, di ba? Alam nating lahat na may palabas pa nga ngayon, yung breadwinner. Somehow, nandun yung pag tinanong tayo, ako ang breadwinner ng pamilya. Yes, tawag dito, physically speaking, na tayo breadwinner ng family kasi tayo yung mga nagtatrabaho. Pero walang ibang breadwinner, walang ibang provider, kundi ang Diyos lang. Sa Kanya lahat nagmula nang meron tayo. Amen? Kaya, hindi po madamot ang Panginoon. Siya nga ang nagtuturo ng paraan para makuha natin yung kasagutan. Siya ang nagtuturo ng tamang way para makuha mo yung gusto mo. Meron pa pong binanggit dito yung mga patungkol sa prayer, no? Sa John 16:24, sabi niya, ang lambing pa nga ng Panginoon, sabi niya, hingin mo ang maibigan mo upang malubos ang kagalakan mo. Nandun yung interesado ang Diyos na makita niyang masaya yung mga anak niya eh. Interesado ang Diyos na makita. Sabi mo nga sa katabi mo, interesado ang Diyos na makitang nakangiti ka. Ayaw ng Diyos yung pakunot-kunot ng noo, na nakasimangot kasi hindi nasagot ang prayer. Anong sabi niya kay Cain? 'Di ba? Cain, sabi niya, anong kinakasama ng mukha mo? Bakit hindi maipinta ang mukha mo? Yung pinaparaphrase ko po, no, na inaano niya si Cain na, kung ginawa mo lang yung mabuti, kung ginawa mo lang yung tama, kung ginawa mo yung mabuti, hindi dapat kukunot ang noo mo. Hindi dapat sisimangot ka. Kasi ang sabi ng Panginoon, hingin mo ang maibigan mo upang malubos ang kagalakan mo. So ulitin ko po, gusto ng Diyos na masaya tayo. Kasi ang Diyos ay liwanag, ang Diyos ay pag-ibig, walang kadiliman. At ito po ang Panginoon, ganun po ang magulang, kaya nga Ama. Tingnan niyo po, ang ganda ng sinabi ni Jesus, yung unang turo niya, sabi niya, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama. May relasyon dun sa unang pagbigkas mo ng panalangin, dun sa unang paglapit mo, alam mong bago ka lumapit, may connection kayo, may relasyon kayo ng Panginoon. At sabi niya po rito, ang kondisyon para masagot ang prayer mo, dapat may relasyon. Ano ang relasyon? Yung Father-Son. Alam natin na tayo, bilang anak ng Diyos, Ama natin siya. Malaya tayo matawag na Ama, Ama ko. Ito po ang pangangailangan ko. At binanggit sa atin nung last week na, naalala ko nga yung isang illustration, hindi ko na po naabutan yung John and Marcia, pero yung sinasabi ni Pastor Boy doon na nakapangasawa siya ng mahirap, mayaman tong babae. Ngayon, dumating yung time na siguro wala na silang makain ng asawa niya. Alam mo, lalapit siya sa magulang niya eh. Yung magulang, maraming salita, maaari, pero hindi siya matitiis, magulang yun. Amen. Kung yung tao nga, kayang gawin yun, higit po ang Diyos. Amen. Kaya sa bawat isa po sa atin, ulitin ko po, gusto po ng Panginoon, sagutin ang panalangin natin. Kailangan lang masundan natin yung pattern. Kailangan may checking tayo. Kailangan nandun yung, alam mo yung relasyon mo sa Panginoon. Maayos yung relasyon na yan. At maganda yung sabi niya, yung self-examination na, na before tayo lumapit sa Panginoon, nandun yung Lord, kung may mali man ako. Nandun yung humbleness na patawarin mo. Kasi kung tayo po ay walang pag-examine sa sarili, magtatampo at magtatampo lang tayo, magtataka tayo ng magtataka na, Panginoon, ba't di mo sinasagot ang prayer ko? May kulang eh. May hindi maayos. Amen? At hindi po yun gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos, in order, kaayusan. Sabi niya dito, kaya tinuturo niya yung pattern na to. Yung pattern na to, pag nasunod natin, ngingiti tayong lahat. At sasabihin natin, kainang pagmasdan po ng mga biyaya ng Panginoon. Dahil, alam niyo yung answered prayer ay nagbibigay ng kasiyahan sa bawat isa sa atin. Di ba po, ang sarap po ng pakiramdam na ang panalangin natin ay masagot.
ito nga po, yung i-close ko po dito, no? Kasi pag tinuloy po natin tong part na to, tong pagtuturo ni Jesus ng panalangin, sabi niya, yung katuruan ng panalangin, ginamit niya yung parable na to, na kung saan sabi niya dito, basahin ko po sa inyo, sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa isa sa inyong kaibigan at nakiusap, kaibigan, pahiramin muna ng 3 tinapay. Sabi niya, pahiramin mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain, sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. So, pinapakita ni Jesus yung parable na ipagpalagay mo na lang na ikaw lumapit ka sa isang kaibigan mo. Same na tao. Sabi niya dito, yung request mo, maaaring hindi mapagbigyan. Pero ang ganda ng binanggit niya sinasabi ko sa inyo, tuloy ko po sa verse 8, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong mga anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob ng inyong mga anak, lalo na ang inyong ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. So ito po yung sinasabi ko kanina, no, na pinapakita ng Diyos yung level ng tao at level niya. Kung ito ngang masama, kaya niyang gumawa ng mabuti, how much more yung walang kasamaan na Diyos? Walang masama, walang pangit, walang kadiliman sa Diyos. Hindi niya kaya-kayang magbigay ng mas higit na mabuti. Ito po yung sinasabi niya. At ibig sabihin, pinapakita ng Panginoon na ang layo ko sa tao. Ang layo ng my thoughts is not your thought. Ang sinasabi niya, yung paraan ko ay hindi mo paraan. Yung pag-iisip ko ay hindi mo pag-iisip. So, pero kung yung tao nagawa niya yun, ang sinasabi niya, higit pa kaya ang Ama nating nasa langit. So, sa bawat isa po sa atin, patuloy po tayong manalangin kasi ito po yung kalakasan natin. Ito po ang buhay natin, ang pananalangin na to. Ito ang connection natin sa Panginoon. Ito po ang nagbaband sa atin para tayo po ay magkaroon ng connection sa Panginoon. Maganda po sa pananalangin natin, pag-aralan natin. Ito pong paraan, ito pong katuruan tungkol sa pananalangin na sinasabi ni Jesus. Andito na po, na nasa scripture. Ang sabi niya rito, sundan natin tong pattern na to. At ang sabi dito, hindi ka mahihindian ng Diyos. Amen? Dahil gusto ng Diyos, sagutin ang panalangin natin. John 16:24, basahin ko na lang po bago tayo manalangin para mas malinaw sa atin. Ayan, ang sabi niya po dito, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Gusto po ng Panginoon maging masaya tayo na matanggap yung mga kasagutan ng panalangin natin. Amen po. Kaya keep on praying po at pag-aralan nating mabuti kung ano po ang nais ng Panginoon para iyon po ang maibigay natin sa Kanya. God bless po sa bawat isa. Manalangin po tayo. Panginoon, patuloy po kami na lumalapit sa mga oras na to. Nihiling namin, O Diyos, na turuan mo pa kami, gawin mo pa kaming sensitibo, Panginoon, sa mga pagkilos mo. At hayaan mo, Lord, na yung self-examination sa amin, na Lord, panatilihin mo ang pusong mababa sa amin. Kung kami man po ay may maling nagagawa, Lord, hayaan mo na ang puso namin ay maging mababa. Na Lord, ipatuwid sa iyo to. Dahil Panginoon, ang nais mo, sagutin ang mga panalangin namin. At nais rin namin, Lord, maibigay namin yung makakapagpasaya sa'yo. Niling namin, Panginoon, ang bawat isa na naririto sa live na ito, O Diyos, hayaan mo, Panginoon, na anuman ang panalangin ng bawat isa, kayo po ang Panginoon ng sumagot nito. At
alam namin, Lord, ang ngiti sa mga labi namin ay magbibigay din ng ngiti sa iyong puso. Salamat, Ama, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So, God bless po sa bawat isa sa atin at mag-iingat po tayong lahat. Mag-stay po tayo na mag-tune in everyday sa ating mga Facebook Live. God bless po.